Magandang gabi po sa ating lahat, no? So, ang i-share ko po sa inyo ngayon ay tungkol sa thermostat ng automatic incubator at saka DIY incubator po natin. Ayan, no? So, kung mapapansin nyo po, dito po sa natin, kakauwi. O, uwi mo na. O, kumain dyan sa loob. Bilis, kain! Kung kailan tayo nagbibideo, no, tsaka dumating. So, yan po, no, yung thermostat nila. Tingnan nyo naman po yung reading ng temperature dito is 77.6. Tas yung humidity is 70, no? Samantalang dito po ay 33.7. Pero nakaset po to ng 33.4 on and off, no? On and off po. Ayan, no? So, mapapansin nyo po, magkaiba po yung reading nila. Pero, ang actual temperature po nila sa loob ay iisa lang po. Siyempre, gumamit tayo ng mercury thermometer at saka digital thermometer para makuha natin yung exact na tawag rito. Temperature nito. Kasi itong automatic incubator po natin ay mataas ang hatching rate niya, no? Almost 90 to 95% ang hatching rate po ng ating incubator. 2 taon na po ito nakabukas, no? At hindi po pumapalya. So, ito po yung naging basis natin, no? Yung actual temperature niya po sa loob, no? Yung kinuha po natin, no? At doon po tayo nagbase sa actual temperature nitong automatic incubator natin. Dito sa actual temperature nitong DIY incubator natin sa loob, no? So, tinimpla na lang po natin, okay? So, ayan. Nilagyan din natin ng fan. Okay? Yung fan na binibili na tag-100, no? Tapos nakasaksak. Ayan siya. Ayun, no? Nakasaksak po, no? So, ayan, no? Kinuha natin yung temperature ng automatic incubator natin. Then, ito, sinet din po natin yung temperature niya, no? Doon sa actual temperature nung nasa automatic incubator natin. So, tinimpla-timpla na lang po natin to, no? So, nag-start tayo sa 37.5, 37.6, 37.5, no? So, sinet natin to 37.5, okay? Tapos, kinuha natin yung temperature nito sa loob, no? So, pumalo po ng 40. And then, series of checking po yun, no? Kung di ako nagkakamali, 7, 8, 10 natin chinek yung temperature niya sa loob. Habang ang reading nito, ang on and off niya is 37.5. Talagang 40 po talaga. 40, 41 pumapalo. And then, binabaan po natin ang binabaan, paunti-unti, no? Pang 37.5, ginawa natin 35.5, ay 36.5, 37, 35.5, 34.5, hanggang sa nauwi tayo sa 33.4, on and off. Yun yung eksakto na po. Na 37.5, no? Yung actual temperature nitong DIY incubator natin sa loob. At katulad na po ng temperature nitong automatic incubator po natin. So, syempre, no? Dito tayo magre-rely kasi naka-preset na po to, no? So, papalian na lang to kung ginalaw natin yung settings niya pag nabili natin. Kasi pag nabili po natin to, naka-preset na for egg incubation ng manok. Ayan, no? So, may manual po to. Pwede natin i-adjust yung on and off, no? Ng temperature niya. Okay? So, ayan po, no? May manual po yan. Kaya kung magpapapisa tayo ng itlog ng pato, bibi, hindi ko alam kung iba po, no? Sa temperature ng sa itlog ng manok, no? Ayan. So, yun po, may manual naman. Pero, pag nabili nyo po itong mga ganitong incubator, naka-preset na siya para sa itlog ng manok. Okay? And then, 2 years natin to nagamit. 90 to 95% ang hatching rate. Napakaganda. Napaka-solid, wala, bibihira tayo namamatayan, no? Ng similya sa loob, no? Kaya ito yung naging basihan natin, no? Naging basihan po natin to. So, ayan, may mapipisa po tayo. Ay, ayun na naman. Hala, ang dami. May 2 na naman. Ayun, oh. At saka ito.
So, ayun po, no? Ito pa. Ang dami na nila na mapipisa. Okay? So, iaayos po muna natin to, no? So, sa pag-aayos ko po, ganito lang. Alisin ko to. Lalapag muna natin dyan, okay? Tapos, iuusog na natin sila. Tapos, tingnan na rin. Ito pa, meron pa. Ayan, no? So, marami na mapipisa po, no? Ayan, nakakatuwa lang. Okay? So, ganyan lang tayo mag-adjust. Tapos, ito, i-adjust na rin natin. Sisilipin na rin natin, no? Kung mapipisa. Okay? So, ayan po. Ganyan lang ginagawa natin. Para malaman natin kung may... Ay, to. Mapipisa na rin po yan, no? Okay? Okay. Ayan. Ganyan lang pong ginagawa natin. Ito rin, mapipisa na. Hala, grabe. Saglit lang, mamba. Marami na mapipisa po, no? Nakakatuwa lang. Okay? So, yan ang actual na pag-sasalansan natin ng mga itlog. Para at least mabigyan natin ng lugar, no? Yung mga mapipisa natin na. Ito, mapipisa na rin to. Ayos. Marami-rami sila ngayon. Okay. Yan, ganyan lang po tayo mag-ayos. Tapos yan, ilalagay na natin yung mga mapipisa dito. Ha? Dami nito, ha? Ayan. Kasi gusto ko, dito lang sila sa side na to. No? Dito lang sila sa side na to. Kasi, nasaan na yung bitak nito? Ayun. Nga, mapipisa na rin po yan. Pati to. No? So, check upin na rin natin yung iba. Baka meron na din. Ito parang meron na rin. Hindi ko alam. No? So, ayan, marami po mapipisa tayo ngayon na, na eggs. Nakakatuwa, no? Na, ayan na, no? Sabi ko sa inyo magandang hatching capabilities nitong natin Okay, may isang game foul dito. Ito, wala na po to dito, So, ayan, may papisa tayo. 2, 4, 6, 8, 10, no? 10 ang papisa natin. So, yun po, tumagal na tayo, no? Dahil aksidente yung nakita natin na may mga papisa. Kaya, yun, sinamahan nyo na rin po ako mag-ayos, no? Ganun po, no? So, yun lang po. Ganun lang po, no? Yung i-share ko ngayon na magkaiba po ang reading ng thermostat ng automatic incubator sa DIY incubator po natin. Kahit magkaiba po yung reading nila, iisa lang po yung actual temperature sa loob. Yung actual hatching temperature po nila sa loob ay same lang po. Yun lang po. Magandang gabi ulit sa ating lahat. Peace!